Dahil sa kanilang mga nasilayan, kaagad nilusob nila Mang Carpio ang kubo habang sina Noli at Manong Duming dumiretso sa likod ng bahagi nito. At doon niya nakita si Maro habang pinagtutulungan ng tatlong pinagkatiwalaan ni Waring na mga gabunan na pinakamalakas. Duguan na rin ito habang may nakatarak sa kanyang likod na sibat na gamit ng mga gabunan. Nang akmang lapitan na nila ito, bigla naman silang natigilan nang may sumalubong sa kanila na 4 na gabunan. Kaya't hindi nila kaagad natulungan si Maro. Dumating na rin naman sila Danilo at Mang Carpio, kaya't madali lang nilang nalipol ang mga humarang sa kanila. Subalit huli na nang maabutan nila si Maro, dahil kaagad yung kinakaladkad ni Waring papalayo habang tumatawa ng malakas. Nang akmang susundan na ito ni Nuli, mabilisan naman siyang pinigilan ni Manong Duming sa kadahilanang masyadong mapanganib ang kanyang napagpasyahang desisyon. Huminahon kayo. Hindi ito ang tamang oras para pairalin nyo ang inyong mga emosyon. Tandaan nyo, hindi basta-basta ang taktikang meron si Waring. Gagawin ito ang lahat para tayo'y babagsak. Tandaan mo, Noli, hindi sa lahat ng oras ay palagi mo kong kasama. Huwag kang malungkot. Gagawin ko ang lahat para sa ikakatahimik ng pamumuhay mo. Baka ito na ang panahon na muling maghiwalay ang ating landas. Wika nito habang patuloy nitong ikinukumpas sa ere ang dalawa nitong mga kamay. Nang marinig ni Nuli ang mga sinabi nito, napabuntong hininga na lamang sila habang naluluha-luha. Habang si Danilo, kinausap din ito ng maestro niya na parabang malalim din ang pinag-usapan ng mga ito. Ilang minuto pa ang makalipas, napagpasyahan nitong si Noli at Danilo na pansamantala na munang palahuin ang mga kasangga nila upang magagamit lamang kung kinakailangan. Nang ginawa nila ang mga bagay na yon, ang siya namang pagkarinig nila ng tawanan sa buong paligid na galing sa boses ni Waring. Tanda ng pagiging masaya nito dahil sa pangyayari. Maya-maya pa, muli na naman nilang narinig ang pagsisigawan ng mga gabunan sa paligid na parabang sumusugod ito sa kanila sa hindi makitang parte sa kagubatan. Dahil sa mga naramdaman nilang lahat, pinili nilang pakiramdaman ng maigi ang bawat parte para paghandaan ang nalalapit na digmaan. Manong Duming, hindi namin sila makikita kung saan. Bulong ni Danilo kay Manong Duming. Nang marinig ng ermitanyo ang sinabi nito, dali-dali naman itong pinalabas ang baston, saka itinarak sa lupa. Nang ginawa yun ng ermitanyo, doon pa lamang nila nabasag ang ginawang sa bulag ni Waring. Pagkakita nila sa mga matang nagbabaga sa kahit parte ng kakahuyan, mabilisan naman silang pumorma para sa pagsugod ng mga ito. Nakalabas na rin sa espiritual na kaanyuan ang kapila ni Nuli na handa ng kumatay ng mga kalaban. Nang hindi pa sumugod sa kanila ang mga kampo ni Waring, si Mang Carpio naman, mabilisan itong pinalipad ang mga barang para kung sakaling lusobin sila nito, mababawasan na nito ang puwersa ng mga aswang. Nang masipat nila ang mga itsura ng bagong kaanib ni Waring, doon na kinabahan ang mga kasama nila. Kakaiba ito sa mga normal na gabunan ni Waring, dahil ang iba sa mga ito may mga buntot na animoy sa paniki. Ilang saglit pa, paisa-isa namang nagsiliparan ang mga gabunang lipad, habang ang iba nananakbong papasugodin.
Inatake sila ng mga ito sa kahit saang direksyon nang siyang labis nilang ikinabala. Dahil ang tatlo nilang mga kasama ang puntarya ng mga gabunan, kaya't sa bawat gabunang sumugod dito, walang awa yung pinaghataw ni Noli sa hawak-hawak niyang kampilan. Habang papatagal ang digmaan, mas lalong nararamdaman ni Noli ang lakas ng grupo ni Waring. Sa bawat hagupit niya sa mga gabunang gustong makipagduelo sa kanya yung hinarap ng buong lakas. Pero ang ikinabahala, magkasing pantay na niya ang mga ito ng kasukdulan niyang lakas. Habang si Danilo naman, hinaharap nito ang mga ordinaryong gabunan. Gamit-gamit ang sandata nito, maging ang mga espiritual na kaalaman. Magsisipasukan kayo sa loob ng kubo ni Waring. Bilisan nyo! Sigaw ng ermitanyo nila Lando at doon kay Buning, dahil hindi na normal ang lakas ng mga kalaban. Maski ang ermitanyo noon, nagawa ng mapapaatras ng bahagya ito sa mga bagong gabunan ni Waring. Habang si Mang Carpio noon, dahil sa lakas ng mga barang at espiritual na pinakawalan nito, hindi na gaanong kinaya pa ng katawan nito. Kaya't nasisipat noon ni Noli ang pagtagas ng dugo nito sa kanyang tinga at ilong. Pilit ni Noling makalapit sa mga ito kahit punong-puno ng mga kalaban ang mga kamay niya. Habang yung tatlong mga kasama ni Danilo nagsisipasukan yun sa kubo ni Maro. Dahil sa lakas ng mga bakod na nakabaon sa kubo na yon, hindi magawang makapasok dito ang grupo ni Waring. Habang si Noli naman, para malaki ang maibawas niya sa mga kalaban, pinili niyang humiwalay ng pwesto para doon harapin ang pangkat nito. Nang mapagtanto niyang ang nagsisidagsaang mga kalaban, pinili niya noong palitawin ang kasama niyang kapre. Paglitaw nito, ang siya namang paggamit niya ng mga anino upang maglalaho ng pabigla-bigla sa mga ordinaryong gabunan. Ilang sandali pa, bigla naman siyang napalingon nung masipat niyang animoy nilamok na ang ermitanyo. Dahil sa dami ng mga aswang at sigbing patuloy na umatake sa dalawang maestro nila Noli. Nang magpalit ng anyo na ang ermitanyo, yung lahat ng mga gabunang aswang na malapit dito, nagsisitalsikan yon habang sunog na sunog ang mga ito. Nang mapagtanto ni Nuling nakakaya pa ng maestro niya ang mga humarap dito, patuloy din naman siyang nakipagdigma sa mga gabunang kaharap niya. Hanggang sa bigla siyang natigilan nang marinig niyang tumawa si Waring sa hindi kalayuan niya. Pagsipat niya kung saan ito naroroon, laking gulat niya nang makita niya ang pangkat nito na halos hindi mo akalaing kasama na nito ang mga demonyong nasa impyerno. At sa harapan ng mga ito, meron yung tatlong sigbing kasama na kasing laki na ng turo ng kalabaw. Habang namumula ang mga balat nito, nagbabaga din ang mga mata ng sigbing yon na halatang handang-handa na yung lumapa ng tao. Pero nabaling bigla ang paningin niya nang magsisigaw si Danilo habang sakal-sakal ito ng isang malaking demonyo na halos triple ang taas sa isang normal ng isang tao. Walang sabi-sabi, kaagad kumaripas ng takbo si Noli habang naglalaho sa kadiliman. Paglitaw niya malapit sa kinaroroonan ni Danilo, buong lakas naman niyang binangga ang demonyong yon, kaya't nabitawan ng demonyo si Danilo. Habang siya naman ang kinakaharap nito. Nagbuno silang dalawa ng demonyong yon, subalit hindi kinaya ng kanyang katawan
ang lakas ng presensyang nanggagaling dito. Animoy mawawalan siya ng hangin sa kanyang katawan. Sa kabila ng karga-karga na niya ang lahat niyang tinatangang abilidad. Bahagya siya noong umatras habang nag-iisip kung anong susunod niyang gagawin. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat ang kapre niyang gabay habang duguan ang buo nitong katawan habang nakagapos sa isang malabaging na kadina. At doon niya nakita ang ginawa ni Waring sa pagdakip nito sa kanyang gabay na kapre. Nang akmang sasaksakin na yun ni Waring sa hawak nitong espadang pakurba, tanging pagsigaw na lang ang nagawa ni Noli. Pero may nangyaring kakaiba. Bago pa man magawa nitong mapatay ang kanyang gabay, bigla na lang yung naglalaho sa harapan ni Waring. Maya-maya pa, pagsilay nila sa grupo ni Waring, nakita niyang nagsisisialulong ang mga ito habang nakatitig sa buwan. Hubot-hubad din ang mga ito. Alam na alam ni Noli na ang mga oras na ito, sabay-sabay na sumugod ang pangkat ni Waring, maging ang pinuno nila. Nang masipat ito ni Danilong nakapatong sa isang malaking bato, sumigaw naman ito sa kanyang, umatras at lumapit sa ermitanyo at doon kay Mang Carpio. Kaya't dali-dali siyang kumaripas ng takbo papalapit sa dalawang matanda. Paglapit nila kila Manong Duming at Mang Carpio, nasipat nila ang nagkalat na bangkay ng mga gabunan sa lupa. Nagwika noon ang ermitanyo sa kanya. Noli, nasa na ang pinakapangkat ni Waring? Humanda kayong dalawa dahil meron pala itong mga kasamang hukluban na labis na nagpahirap sa aming dalawa. Wika nito habang mabilisang binuklat ang libretang banal nang minsan na niyang nakita sa kubo nito sa bundok. Nang makita ito ni Noli at Danilo, hindi naman nila mawari kung para saan ito. Mano, para saan yung libreta na yan? Bakit ngayon ko lang yan nakikita? Tanong ni Noli sa ermitanyo. Ito na ang tamang oras, Noli. Nagamitin ko ang mga sumpang napapaloob sa libreta na ito. Sana hindi ka pa rin magbabago sa kapwa mo kahit wala na ako sa piling mo. Tandaan mo, mawala man ako sa paningin mo, magpaiwan naman sa puso at damdamin mo ang mga pangaral ko sa iyo. Wika nito na parabang namamaalam na ito. Habang si Mang Carpio, hindi naman mamayaw sa kakapalipad ng mga usal habang naluluha-luha din. Si Danilo naman, pinalabas na nito ang napakakapal na espiritual na baluti habang nasa kamay na nito ang sibat ni Atardar. Maya-maya pa, narinig na nila ang paparating na pangkat ni Waring na binubuo ng mga gabunang lipad, lakat ng mga aswang, at ang ikinabahala ng ermitanyo ay ang halos siyam na mga huklubang nagtataglay ng mga aral na kayang magpapaluhod ng mga ermitanyo. Walang sabi-sabi, kaagad niyang pinalitaw ang kampila ng mga cherub na pinakamalakas niyang sandata. Nang makita ng mga hukluban ang hawak na kampila ni Noli, bahagya naman yung natigilan. Pagsugod ng dalawang gabunang lipad sa kanila, agara namang sinalubong ni Noli at Danilo ang mga ito para kitila ng buhay. Habang nananakbo silang dalawa, kaagad naman silang hinataw ng mga gabunan gamit-gamit ang mga kadinang naglalabas ng mga likidong lason na kayang tumunaw ng isang antingero. Mabilisan naman nilang inilagan ang mga sandatang yon sa pamamagitan ng pag-aanyong anino. Paghataw ni Noli sa gabunang yon sa ulo, bigla namang nabiyak ang katawan nito
mula ulo hanggang ibaba. Umuusok-usok pa yon. Pero matapos niyang mapatay ang gabunan, nagtataka naman siya kung bakit biglang naglalaho ang espada ng mga tsiro na kanyang hinihiram sa diwatang si Maria. Nang muli niya yung tawagin, nakaramdam naman siya ng labis na takot nang hindi na ito lumitaw pa sa kanyang mga kamay. Kasabay ng pangyayaring yon ay ang paghalakhak sa kakatawan ni Waring, maging ang buo nitong pangkat. Paglingon niya kay Danilo, nakita niyang nakatarak sa ulo ng gabunan ang sibat nito. Subalit ang ipinagtataka niya rito, nakatulala na lang yung nakadilat ang mga mata habang nakatingin sa kalangitan. Isa kang ang hangal na pag-antingero. Akala mo yata hindi ko makontra yung tinatangan mong gamit. Hindi ka ba nagtataka na ilang araw ding akong hindi nagpaparamdam sa inyo ng maestro mo? Dahil yun sa pagkalap ko ng mga impormasyon para sa kahinaan ng sandata na yan. Ngayong hindi mo na matatawag ang gamit na yan, ano pang laban mo sa aking pangkat? Wika nito habang unti-unting lumapit sa kanila. Hayop ka, Waring. Dapat tinuluyan na kita nun pa. Tandaan mo, walang nakakatalong demonyo sa mga sugo ng Diyos. Sagot niya dito habang mabilisang tinatawag ang kampila ni Arkanghel. Bagamat hindi tinatablan si Waring ng gamit na yon, wala na siyang magagawa kundi gamitin yun alang-alang sa kanya-kanyang nilang mga buhay. Habang nagmamasid siya sa buong paligid, hinahanap niya ang dalawang ermitanyo. Subalit sa hindi malamang dahilan, hindi na niya ito makita pa. Sumigaw na rin siya noon habang sinasambit ang pangalan ng dalawang matanda, hanggang sa makita niya ang dalawang ermitanyo na nakatayo sa buka ng napakalaking lagusan na umiikot na parabang buhawing humihigop ng anumang bagay. Walang tigil yung ikinukumpas ang mga kamay sa ere habang may binabanggit na mga usal. Oh, anong ginagawa ng mga yan? Naglalaro? Wika pa ni Waring. Maya-maya pa, biglang lumingon sa kanila ang ermitanyo habang nagwiwika ng, Ito ang magiging daanan nyo papunta sa kabilang dimensyon. kasabay ng pagwika nito ay ang paglabas ng napakaraming gintong baging doon sa buka ng lagusa na yon. Mabilisan itong pinaluputan si Waring, maging ang 10 hukluban. Kasama na dito ang buo nilang pangkat. Subalit, ang dalawang ermitanyo hindi rin nakaligtas sa mga baging na yon. Kasabay din yung napupuluputan. Subalit hindi naman nagpupumiglas ang ermitanyo sa mga baging na yon. Maya-maya pa, biglang hinugot silang lahat ng mga baging na yon papaloob sa napakalaking lagusa na yon. Nagsisisigawan sila Noli at Danilo noon dahil kasabay ng pagkawala ng pangkat ni Waring ay ang pagkawala din ng dalawang ermitanyo. Halos segundo lang noon ang paglaho ng ermitanyo at Manong Carpio. Kasama na rin ang buong pangkat ni Waring. Pero bago yun mawala sa kanilang mga paningin, nasipat pa nila ang maamong pagmumukha ng ermitanyo. Sa pagbalik ng nakakabinging katahimikan sa paligid, napaluhod na lamang si Noli sa lupa habang si Danilo nakahawak sa kanyang balikat. Tama na kaibigan, tanggapin na lang natin na ang pagkawala ng dalawa. Isipin na lang natin na ang ginawa nilang mga bagay na yon
ay ang ikakatahimik ng ating buhay. Wika naman ni Danilo sa kanya. Nang marinig naman ito ni Noli, pasigaw naman siyang nagsasabing kung nag-iisip siya ng tama bago lumaban sa pangkat ni Waring, idi sana hindi magamit ng ermitanyo ang mga napag-isipan nito. Aminado kasi siya sa kanyang sarili na siya'y pabaya. Kung gumawa na muna kasi siya ng silyo bago tawagin ang kampilan ng Chirok, idi sana hindi yun napaglaho ng mga kasama ni Waring na mga huklubang may matataas na salamangka. Kaibigan, hindi mo kasalanan ang pangyayari. Desisyon ng ating mga maestro ang mga kaganapan. Kung pinili nilang makipagpatayan sa mga kalaban hanggang kamatayan, malamang isa sa ating dalawa ang malalagas. Hindi basta-basta ang mga hukluban na yun, Noli. Pagpaalala naman sa kanya ni Danilo. Inantay nilang dalawa na pumutok ang araw. Sa pagbabakasakaling, babalik pa ang maestro nila. Subalit sumapit na lang ang umaga. Ni bakas ng dalawa ay wala silang nakikita. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng boses na tumatawag sa kanila. Paglingon nila sa mga yon, nakita nila si Lando, Buning at Lidyo habang hila-hila ang mga tali ng kabayo. Paglapit ng mga ito sa kanila, ang bungad kaagad ng mga ito ay, Danilo, anong nangyari? Si Manong Duming at Mang Carpio, nasan ba? Bakit hindi nyo kasama? Wika sa kanila ni Lando, maging ang dalawa. Wala na sila, Lando. Sagot dito ni Danilo. Dahil sa sagot na yon, nagtataka naman ang tatlo, kaya't napilitan silang ilha dito ang buong kaganapan. Matapos marinig ng mga ito ang kaganapan ng gabi, nagsisiiyakan naman ang mga ito na para bang mga bata. Paano na yan? Uuwi tayo sa Tanhay tayong apat lang? Tugon sa kanila ni Buning. Hindi. Hahanapin namin sila hanggat sa makakaya namin. Sagot nila dito. Jong, ihanda mo ang mga kabayo. Kailangang malaman ni Itay ang kaganapang ito. Alam kong maraming alam si Itay sa buong pagkatao ni Manong Duming. Wika dito ni Noli habang nagmamadaling sumakay sa kabayo. Habang tumatakbo ang mga kabayo, halos wala naman silang imika nun dahil sa naramdamang lungkot dahil sa pagkawala ng dalawa nilang maestro. Pagkarating nilang apat sa bahay nila, nagtataka naman ang ama ni Nuling si Luisito nang sila na lang apat ang nagsama-sama na umuwi. Nang masipat sila nito, nagwika yun ng, Anak, nasa na ba si Manong Duming? Bakit hindi nyo kasama sa ngayon? Tanong sa kanila nito. Nakaupo lang noon itong sinuli sa putol na mangga habang nakatingin sa malayo. Hindi na yata makakabalik sila, Tay. Kagabi, nakita namin ni Danilo kasabay silang hinigop ng mga kalaban sa lagusan na yon. Nang marinig ito ng kanyang ama, ganun na lamang ang pagkagulat nito. Ha? Hinigop ng alin? Teka, paano nangyari yun? Gulat na gulat nitong sagot. At doon nila inilahad sa kanyang ama ang lahat na pangyayari. Ayon sa kanyang ama, noong binata pa raw siya, niyaya siya ng ermitanyo
na maging tagasunod nito. Subalit kanya itong tinanggihan dahil ayaw niya ng ganong buhay. Inilaha daw rin sa kanya noon na halos gabi-gabi may laban ito sa mga nilalang kagaya ng mga aswang at inkantong ligaw. Dagdag sa kanya ng kanyang ama, noong nabubuhay pa ang ama nito na lolo ni Noli, yun ang palaging kasama ni Manong Duming. Dumating ng araw sa puntong nawala yon ng 3 buwan at kasama ang kanyang lulong antingero din. Pero bumalik naman daw yun matapos makalipas ang 3 buwan. Ibig mong sabihin, tay, babalik pa ang ermitanyo? Tanong ni Noli sa ama niya. Hindi ako sigurado, nak. Pero malaki ang kutob kong babalik yon. Sa palagay ko, kaya yon ginawa ni Manong Duming upang maikulong ang pangkat ng sinasabi niyong kalaban niyo. Yung tinutukoy mong buhawing humihigo, nabanggit na yan sa akin ng ermitanyo. Hindi papatay ang dalawa. Kahit abutin pa yon ng ilang taon sa kabilang dimensyon, walang mangyayari doon. Nang marinig ni Noli at Danilo ang mga katagang yon, nabuhaya naman sila ng loob. Yung sinasabi mong dimensyon, tay, anong ibig sabihin yan? Tanong niya pabalik dito. Lugar ng mga haring engkantong may matataas na antas pagdating sa lihim na karunungan. Yun lang ang nabanggit ng ama niya. Lumipas ang 1 linggo. Patuloy pa ring naghihintay sila Noli maging si Danilo sa pagbabalik ng 2 ermitanyo. Halos hindi na magawa ang mga bagay na may kaugnayan sa kanyang manukan. Hinayaan naman siya ng mga tauhan niya dahil naintindihan naman ng mga ito ang mga pinagdaanan niya. Kung ano-anong mga ritual na ang ginawa nila. Subalit bigo nilang matukoy kung saang mundo ito. Marami na ring mga manghula ang nilapitan nila, subalit iisa lang ang sinabi ng mga ito. Patay na raw ang 2 ermitanyo. Subalit hindi sila naniniwala dito sa kadahilan ng paminsan-minsan napapanaginipan niya ang 2 ermitanyo habang may inaabot sa kanyang 2 libretang may kaugnayan sa mga malalakas na gamit. Hanggang sa dumating ang isang gabi na pagpasahan niyang kausapin ang kanyang gabay. Bago siya natulog ng gabing yon, nag-uusal siya ng mga orasyon upang papasukin sa kanyang panaginip ang diwatang si Maria. Mabuti naman dahil naisipan mo kong kausapin, Noli. Alam ko kung ano ang sadya mo. Buhay pa ang maestro mo at ang buong pangkat ng mga kalaban niyo. Subalit kahit malaman mo ang dimensyong kinaroroonan nito, hindi pa sapat ang kakayanan mo para pasukin ang dimensyon na ito. Tandaan mo, may mga dugong maharlikang engkanto ang nakatira sa dimensyon na yon. Ito, tanggapin mo ang bagay na ito. Makakatulong ito para sa ugnayan nating dalawa. Hindi pa man siya nakasagot dito, ay bigla na lamang lumabas ang diwata sa kanyang panaginip. Dahil sa mga nangyari, bigla siyang nagising dahil nakapagsalita siyang tulog. Anong nangyari sa'yo, Noli? May kalaban ba? Wika ni Danilo sa kanya dahil naalimpungatan ito sa pagkakatulog. Wala, Danilo.
May napapanaginipan ako. Buhay pa ang 2 ermitanyo. Bukas na bukas, tunguhin natin ang bundok kung saan nakatirik ang kubo ni Manong Duming. Hindi makakauwi ang 2 ermitanyo kung nakatunganga lang tayo araw-araw. So mga ka-ermitanyo, maikli lang to, pasensya na.